Baka may kakilala kayo, sinabihan, uy, na x-ray, nagkatubig ang baga. Seryoso ba to? Delikado ba to? Ano senyales ng may tubig sa baga? At ano yung mga common causes? Bakit nagkakaroon ng tubig sa baga? Actually, sa Pilipinas, medyo common. Medyo marami nagkakatubig sa baga. E-explain ko kung bakit. Okay. Pag sinabing tubig sa baga, medically, dalawang klase ito. Sa Tagalog kasi sasabihin na tubig sa baga, pero dalawang klase ito. Merong tubig na nakapalibot sa baga. Nakapalibot siya, nasa plural space. Ibig sabihin, nasa labas ng baga, nag-iipon. Ang tawag natin dyan medically, pleural effusion. Yung pangalawa naman, yung tubig sa baga, nasa loob mismo ng baga. Nasa lungs mismo, nasa alveoli, parang nalulunod ka. Ang tawag dito, pulmonary edema. So, dalawang klaseng tubig sa baga. Tatanong nyo, pleural effusion ba nasa labas ng baga? Or pulmonary edema nasa loob mismo ng baga? So, unahin natin yung pleural effusion nasa labas ng baga. Okay, so may balot yung baga dito sa pleural space at hindi na-absorb yung tubig doon. Ano ang dahilan? Pareho tong abnormal, hindi siya normal. Ginagamot talaga to. So, kung may pleural effusion, nakabalot, ang causes dito, number 1, pwedeng may pulmonya. Actually, hindi siya tubig Pwedeng malapot siya, pwedeng nana siya, pwedeng dugo siya. So, pag pulmonya, pwedeng parang mga nana yun. So, pneumonia, one cause, nababalot ng liquid or tubig yung baga. Pangalawa, lung cancer. Mga may lung cancer, kasi nga kumakalat yung cancer, yung bumabalot, hindi lang tubig yon, kadalasan may dugo. Kaya pag kinuha yan ng doktor, yung tubig sa nakabalot sa baga, dugo lumalabas, pula. At pangatlong cause, very common sa Pilipinas, tuberculosis. Napakaraming may TB sa Pilipinas, di ba? Very common sa atin. So, yan yung tatlong common causes na nakabalot. Pneumonia, lung cancer, tuberculosis, at meron ding mga rare na mga sakit. Yung mga exposure sa asbestos, yung mga infection sa tiyan, pumunta sa baga, yung infection sa esophagus, o nagkasira, pumunta sa baga, o meron mga lymphatic, meron mga ibang mga liquid yan sa katawan. So, yung mga iba, medyo rare. Pero ito nakabalot, pleural effusion, pwede rin galing sa puso. Yung tinatawag na congestive heart failure. So, pag congestive heart failure, ang tubig, usually sa heart failure, tubig nasa loob ng baga pulmonary edema. Pero pwede rin sa labas. Pwede rin mag-pleural effusion. So, pag pleural effusion, tulad ng sinasabi ko, tanungin, pulmonya ba? Lung cancer ba? Tuberculosis ba? O heart failure ba? Okay, yan ang pleural effusion. Pangalawa naman, may tinatawag tayong pulmonary edema. Ibig sabihin, yung tubig wala sa labas ng baga, nasa loob mismo. Nasa alveoli, sa mga air sacs. So, ano ang number 1 dahilan? Bakit nagkakatubig sa loob ng baga? Ito yung tinatawag na heart failure. Mahina ang puso, hindi makabomba maigi yung puso. Mula sa yung puso kasi may kanan, may kaliwa. Yung kaliwa hindi makabomba. Hindi makabomba yung dugo nag-iipon sa baga. Okay? Anong cause ng congestive heart failure? Sakit sa puso, bara sa puso, may sira valvula sa puso, may high blood. Yan. Other causes, pwede rin yung iba, kidney failure, nasira ang kidney, tapos napuno na rin ng tubig yung baga, pwede rin yun. Meron ding liver failure, nasira ang liver, napuno rin ng tubig ang baga. So yan, usually nagmamanas to yung mga heart failure, manas yan, liver failure, kidney failure, manas. So, yan yung mga possible causes. In-explain ko sa inyo, basta may tubig sa baga. So, binabantayan natin yan. Ngayon, ano ang senyales? Ano mararamdaman ng pasyente?
Kung ang tubig ay nasa labas lang ng baga, pleural effusion, depende sa dami. Pag konti lang yung tubig, iba walang sintomas. Pero kung marami-rami na, medyo masakit ang dibdib, medyo mahihirapan huminga, at hindi sila makahiga. Orthopnea. Pag nakahiga sila, nalulunod sila, hinihingal. Kailangan uupo sila. Okay? Sa pakinig ng doktor, pag doktor papakigan yung lungs, malalaman nila, baka may tubig to sa baga, maririnig nila. Paano makikita sa laboratory? Simple lang, chest x-ray. Itong pleural effusion, yung tubig sa baga, depende yan sa position mo. Pag nakaupo ka, yung tubig nandito sa baba ng baga. Pag nag-side view ka, nag-side view tayo, higa sa tabi, yung tubig pupunta sa side. Kaya pag ine-x-ray yung mga taong may tubig sa baga, x-ray nakatayo, x-ray naka-side view, makikita mo parang tubig yan sa baso, yung tubig na sa baba, pag in-x-ray nandyan, nasa baba. Pag in-x-ray nakatabingi, yung tubig pupunta dito, parang bote yan saan pumupunta? Yan ang pleural effusion. Yan nakikita sa x-ray. Pero pag pulmonary edema, kung yung tubig nasa loob ng baga, kita mo yung baga parang puti-puti. Yung buong lungs, puti-puti, may tubig siya. So, pwedeng x-ray, pwedeng CT scan, yung iba, ultrasound ng chest, nakikita. Yung iba sa pleural effusion, tinutusok, merong karayom, tinutusok dito ng doktor. Pero kailangan yung marunong lang talaga, baka mamaya mabutas yung baga. Alam nila na saan yung tubig, doon nila binubutas. Thoracentesis, kinukuha yung tubig. Tinitingnan din kung ano ba, nana ba, cancer cells ba, malalaman din doon. So, ano naman senyales ng pulmonary edema? Yung heart failure. Pag heart failure, yung tubig, palagay natin sa congestive heart failure, yung tubig hindi sa labas ng baga. Nasa loob mismo ng baga yung tubig, mas hirap siya huminga. Kasi parang ang feeling niya, nalulunod siya. Kasi yung tubig nasa loob ng baga. So parang lunod na lunod siya. Tapos, sa pulmonary edema, yung ubo niya, may plema na ibang klase. Plema niya madilaw at mabula. Madilaw, mabula. Pink. Pink na madilaw. Pinkish pala ang plema at mabula. Minsan may dugo. Okay? So, pinkish, frothy sputum. Yung sinabi ko, madilaw ang plema sa pulmonya pala yun. Other signs sa pulmonary edema, kasi nga, mahina ang puso, irregular heartbeat. Tapos, meron din siyang anxiety, very restless sila. At yung mga may pulmonary edema, nanlalamig yung kamay, cold clammy. At dahil nalulunod sila sa tubig, sa baga, humihingal, naghihikaos, gasping for breath. Tapos humuhuni, may huni na. Hindi yan hika Hindi siya hika, huni kasi nga may tubig sa baga. Tapos nagmamanas din yung paa. Bumibigat sila dahil sa manas. So yan talaga yung mga signs. So mas malala pa yung pulmonary edema. Mas malala yung sintomas. So anong gamutan dito? Ang gamutan dito sa tubig sa baga ay depende sa dahilan. Tulad na sinabi ko, pag pulmonya, gagamutin na pulmonya. Pag lung cancer, gagamutin yung lung cancer. Pag tuberculosis, gagamutin yung tuberculosis. Pag heart failure, gagamutin yung mahina ang puso. Marami dito binibigyan ng pampaihi, mga furosemide, diuretic, linya namin yan bilang cardiologist. Gusto natin yung inom ng pasyente, konti lang kasi marami siyang tubig dito. Tapos pinapaihi siya ng marami para mabawasan yung tubig sa baga. Minsan, kung masyadong marami yung tubig na pleural effusion, yung tubig na sa labas ng baga, pwede tusukin. Tusukin ng thoracentesis, tapos nilalagay sa bote, lumalabas minsan kalahating litro o minsan 1 litro ng fluid, di ba? Minsan madilaw, minsan may dugo, minsan iba kulay, minsan parang nana lumalabas.
So, para lang mabawasan. Pero doktor lang gumagawa nito, pulmonologist. So, yan po yung mga causes. Halos lahat dito serious kung may tubig sa baga. How do you prevent this? Siyempre, huwag maninigarilyo. Huwag iinom ng alak. Mas maganda para hindi masira atay. Bawas sa asin. Sobrang alat, nakakamanas. Healthy pagkain, di ba? Huwag matataba para hindi magbaray ugat sa puso. Bawas timbang, huwag rin magpapataba. At kung may high blood, gagamutin. May diabetes, gagamutin. Kung mataas ang cholesterol, gagamutin. Okay? So, medyo mahirap gamutin na may tubig sa baga. Pero at least nabigay ko na sa inyo ano mga possibility. Mas gusto natin, konti lang yung tubig sa baga. Kung pwedeng pulmonya lang, nagagamot. Tuberculosis, nagagamot. Yung heart failure, nagagamot din. Pero minsan yung puso, pag mahina na pang matagalan yung gamutan. Lung cancer, kung early stage. Kaya lang pag may tubig, baka late stage na. So at least sana po nakatulong to. Tigil paninigarilyo, stay healthy. Sa x-ray, makikita na po kung may tubig sa baga. Salamat po.